Share ko lang po sana, Sir Neb, yung karanasan namin ng anak kong si Chingay noong first time naming sumakay ng eroplano. Sa karanasan ko po naming ito ko nalaman na ang mga multo at elemento ay maaaring magpakita kahit saan, sa dagat man, lupa o kahit sa langit. Gabi ang flight namin nun. Pauwi na kami ng Cebu. Naiwan sa bahay yung asawa ko dahil hindi siya pinayagang mag-leave sa trabaho. Nagpaalam ako noon na mag-leave ng 1 week sa trabaho para na rin maidala yung anak kong si Chingay sa kanyang lolo at lola. Gusto raw kasi makita ng mama at papa ko ang kauna-unahan nilang apo. Matatanda na kasi ang parents ko, Sir Neb. Hindi na nila kayang magbiyahe ng malayo. Dahil first time naming sasakay ng eroplano, ay window seat ang pinili ko para naman makita ni Chingay ang ganda ng view sa ibaba habang nakasakay kami sa eroplano. Masaya kaming sumakay ni Chingay sa eroplano. Ngiting-ngiti yung anak ko. Panay ang tanong kung makikita daw ba namin ang Panginoon kapag lumipad kami sa langit. Sinasabi ko sa kanya yung totoo, na hindi. Sa ibang langit kasi makikita ang Panginoon. At sabi ko pa, kapag malaki na siya ay malalaman niyang kahit saang lugar ay pwede niyang makita ang Panginoon. Sa totoo lang, Sir Neb, ay medyo kinakabahan ako nung time na yon. Kasi nga may mga bata na parang nakikita nila yung mangyayari in the future. Pangitain ba? Yung tipong signos na magka-crash pala yung eroplano. Awa naman ng Diyos ay hindi naman kami na disgrasya. Sandamakmak na turbulence lang ang naranasan namin. Halos 10 minuto na kami sa ere nang mapansin kong biglang tumahimik si Chingay. Nakatulala lang siya at hindi nakatingin sa labas ng bintana. Nung mapansin kong nanginginig na yung anak ko, ay tinapik ko siya sa hita at tinanong kung okay lang ba siya, kung nasusuka ba siya. Iling lang yung sagot ng anak ko, pero hindi ako nakontento sa sagot niya, kaya nagtanong pa ako. Ano pong problema? Gusto mo ba magpalit tayo ng upuan? Tumanggi naman yung anak ko. Dahil nagdududa pa rin ako sa sagot ng anak ko, ay nagtanong pa ako. Chingay, natatakot ka ba? Noong tumango si Chingay, Sir Neb, ay doon ko lang nakita yung takot sa mga mata niya. Nang tignan kong mabuti, ay namumutla na si Chingay. Nanginginig siyang humawak sa kaliwa kong kamay. Niyakap niya ako. Pagkatapos ay nagsabi si Chingay na may ibubulong daw siya sa akin. Binaba ko yung ulo ko para pakinggan yung anak ko. Sa mga bulong niyang paulit-ulit at puno ng takot ay nabuo ko ang imahe sa isip ko. May kasabay kami sa eroplano, hindi sa loob kundi sa labas. Ang sabi ni Chingay ay may babaeng mahaba ang buhok sa labas ng eroplano. Maputla daw ang mukha nito at itim ang mga mata. Magkahalong dilaw at berde raw ang mga ngipin. Parang hindi raw nagtututbrush, sabi pa ng anak ko. Dagdag pa niya ay panay daw ang silip nito kapag nalilingat ako. Nang marinig ko kay Chingay ang itsura ng babaeng nagpapakita sa bintana ng eroplano, ay talaga namang kinilabutan ako. Naramdaman kong nanlamig yung batok ko at tumaas yung mga balahibo ko. Naniniwala ako sa kwento ng anak ko, Sir Neb. Dahil bata pa lang ay tinuruan ko na siyang masama ang magsinungaling. Sa unang flight naming yon ay hindi ko na ulit pinasilip si Chingay nang sabihin niya ang dahilan kung bakit siya natatakot. Ako na lang ang madalas sumilip sa eroplano. Nagbabaka sakali akong masisindak ko yung multong nananakot sa anak ko. Bago nga kami bumaba ay para akong namalikmata. Pagsilip ko kasi sa bintana ay may nakita akong babaeng nakasilip. Babaeng may mahabang buhok. Gusto ko lang po sanang ibahagi itong nakakatakot na experience ko nang minsang mawalan ako ng trabaho at ako ang maging house husband.
Miro na lang po ang itawag niyo sa akin at ito pong ibabahagi ko ay naranasan ko nang minsang binantayan ko yung anak kong si Austin. Hindi naman na bago sa akin ang imaginary friends ng kahit sinong bata. Pero itong karanasan ko sa sinasabing kaibigan ni Austin ay hindi yata talaga dapat baliwalain at ituring na imaginary friend lang. December nun, bakasyon na ng anak kong si Austin na nooy grade 1 pa lang. Nawalan ako ng trabaho nun dahil nagkatanggalan. Mabuti na lang at binigay ng maaga yung 13-month ko. Katatapos lang namin mag-almusal. Ako, si Austin, pati na yung asawa kong si Lynn. Nang magpaalam yung anak namin na maglalaro lang daw kasama ng kaibigan niya. Bilang ako ang maiiwan sa bahay, ay tinanong ko kung sinong kaibigan ang tinutukoy niya. Nagbanggit si Austin ng pangalan na hindi ko na maalala. Basta ang dating sa akin ng pagbanggit niya ng pangalang yun noon ay hindi pamilyar yung bata. Wala akong alam na kaibigan ni Austin na gano'n ang pangalan. Ang inisip ko na lang ay baka bago niyang kaibigan. Kaya naman binilinan ko yung anak ko. Sinabi kong umuwi siya bago magtanghalian. Nung sumapit ang tanghali ay nag-alala na ako. Hindi pa rin kasi umuuwi si Austin. Tinignan ko si Austin sa kwarto niya. Wala. Hindi rin sumasagot sa tawag ko. Kaya naman hinanap ko siya sa playground ng subdivision namin. Wala rin. Hindi ko nakita kahit saang parte ng playground. Inisa-isa kong puntahan yung mga alam kong kaibigan ni Austin. Walang nakakaalam kung nasaan yung anak ko. Hindi pa raw nila nakikita si Austin. Kaya hindi raw nila ito nayayang maglaro. Nung marinig ko yon, Sir Neb, ay parang may mga kabayong nagtatakbuhan sa dibdib ko. Bigla akong kinabahan. Hindi kaya na-kidnap yung Austin namin? Sa isip-isip ko pa. Huli kong pinuntahan yung guardhouse. Wala daw mga batang lumalabas sa subdivision. Kahit daw mga sasakyan ay wala pang pumapasok o lumalabas. Kaya wag daw akong mag-alala. Mahahanap din daw namin agad si Austin. Sinamahan ako ng gwardya na nagpakilalang Binoy. Balik daw muna kami sa bahay at baka nandoon na yung anak ko. Pagpasok pa lang sa bahay ay napangiti na ako. Naroon kasi sa pinto yung tsinelas ni Austin. Putikan yung tsinelas. Bagay na talaga namang pinagtaka ko. Dahil bukod sa hindi umulan, alam kong karamihan sa lugar ng subdivision ay simentado na. Nagmamadali akong pumasok sa bahay. Nung makapasok ako ay tsaka ko lang pinasalamatan si Binoy at sinabi na pwede na siyang umalis. Nung pasukin ko sa kwarto si Austin ay muntik na akong mapasigaw dahil sa pagkagulat. Napakakalat kasi sa kwarto niya. Para bang may dumaan na buhawi at ang dami-daming putik sa loob. Noong tanghaliang yon ay tahimik kong nilinis yung kwarto ni Austin. Nagdesisyon akong hintayin siyang magising para malaman ko kung ano ba yung nangyari. Pagkagising ni Austin ay iisa lang ang sagot niya sa mga tanong ko kung bakit makalat at ang gulo-gulo sa kwarto. Nakipaglaro nga raw kasi siya sa kaibigan niya at yung mga putik raw na nakita ko sa kanyang kwarto ay hindi sa kanya galing kundi sa kalaro niya. Tinanong ko pa si Austin noon, Sir Neb, kung saan niya nakilala yung kaibigan niya. Sinabi ni Austin na sa punong manggaraw sa likod ng bahay namin. Pagkasabi nun ni Austin ay talaga namang natakot ako, Sir Neb. Matagal na po kasing wala yung puno ng mangga sa likod ng bahay namin. Pinabuwal na namin yon ni Mrs. para mapakinabangan yung lupang kinatitirikan ng punong mangga. Ang nakakatakot pa rito ay wala pa si Austin nung mga panahon na yon. Sa sobrang takot at galit ko nun sa anak ko ay nasigawan ko siya. Sinabi kong wag na siyang sasama sa kaibigan na nakilala niya sa punong mangga. Nilagnat si Austin nun kinagabihan. Pinaalbularyo ko agad kinaumagahan at ang sabi sa kandila ay kung ano rin ang aking hinala. Lamang lupa raw ang nakikipaglaro kay Austin. Ang galing ng albularyo kasi natukoy niya kung anong puno
ang pinamamahayan ng lamang lupa na yung punong manggangaraw na wala na sa likod ng bahay namin. Hindi naman daw gustong manakit ng lamang lupa. Nakikipagkaibigan lang naman daw ito sa anak ko. Pero kahit na, di ba? Nakakatakot pa rin. Lalo na sa dami ng kalat na nilinis ko nun. Tsaka baka mamaya ay isama nung lamang lupa yung anak ko. Pagkatapos ng konsultasyon sa albularyo ay hindi na nakita ni Austin yung misteryosong kaibigan niya. Ito pong kwentong pinadala ko ay experience ng ate Bessie ko sa anak niyang si Jean. 8 years old lang daw si Jean nung maranasan ito at hanggang ngayon daw ay hindi niya pa rin nakakalimutan. Nakakatakot daw kasi. Inakala niya nga raw noon na may third eye yung anak niya. Mabuti na lang daw at wala naman. Bago ko ituloy ang kwento, Sir Neb, ay gusto ko lang pong sabihin na mahilig sa Marvel films yung bata. Sa mga superhero na pinapanood niya, si Thor ang kanyang paborito. Mag-aalas 12 na raw ng gabi nun. May bagyo kaya malakas yung ulan sa labas. Panay pa yung kulog at kidlat. Pero imbis raw na matakot, ay tuwang-tuwa pa si Jean. Sigaw raw siya ng sigaw sa loob ng bahay nila. Sinasabi niya na nandiyan daw si Thor. Panay ang turo daw nito sa labas ng bahay nila. Sinaway naman ni Ate Bessie si Jean dahil nga tulog na yung papa nito. Maaga kasi ang trabaho ni Kuya Romualdo. Pero hindi raw talaga tumitigil si Jean sa paulit-ulit na pagsasabi ng pangalan noong paborito niyang superhero. Sa pagkairita daw ni ate, ay nilapitan niya si Jean. Kinurot sa braso. Sinabihan niya itong tumigil na at wala namang tao sa labas. Pasigaw na nga raw na sinaway ni ate si Jean. Umiyak yung bata. Kung dahil sa kurot o sigaw ni ate ay hindi niya raw alam. Pero kahit daw umiiyak na si Jean ay binabanggit pa rin daw nito at tinuturo yung superhero sa labas ng bahay nila. Kaya naman para patunayan sa anak na wala talagang tao sa labas kasi nga malakas yung ulan dahil sa bagyo. Kaya imposibleng magkaroon ng tao sa labas ng bahay. Ang ginawa ni Ate Bessie ay marahang hinila si Jean. Sinabi niya raw sa anak niya na sige nga, ituro mo kung nasaan yung superhero. Naglakad daw sila patungo sa bintana. Tuloy pa rin yung kulog at kidlat na nagiging dahilan ng mabilis na pagliwanag ng paligid. Tinuro ni Jean yung gate. Tinignan agad ni Ate Bessie. Sir Neb, nanigas siya sa pagkakatayo nung may makita siyang lalaki. Mahaba yung buhok nung lalaking payat. Nakamaong siya na pantalon at puting t-shirt na babad ng dugo. May hawak-hawak na dugo ang martilyo. Yung titig daw nung lalaki sa kanilang mag-ina ay parang pumapasok sa kaluluwa. Puno daw ng galit. Ang hirap daw talagang kalimutan. Dahil sa nangyari ay ginising daw ni Ate Bessie si Kuya Romualdo nang wala sa oras. Sinabi niya na may lalaking may hawak na martilyo sa labas ng gate nila. Kinuha agad ni Kuya Romualdo yung baril na nilalabas lang niya kapag may life-threatening na sitwasyon sa pamilya nila. Kahit malakas pa yung ulan, ay sinuyod daw nila yung labas at loob ng kanilang bahay. Hindi raw sila naghiwa-hiwalay. Hindi na nila nakita yung lalaking may hawak na dugoang martilyo. Kahit bakas ng pagtayo nito sa gate, ay wala rin. Bumalik sila sa bahay na dala-dala ang kaba at takot. Napuyat silang tatlo. Binuksan nila yung ilaw sa buong bahay. Umaga na nang tumigil ang ulan. Nireport nila sa barangay ang nangyari. Agad naman daw umaksyon ng mga ito. Pero katakatakang kahit sa mga CCTV ng kalapit na bahay nila Ate Bessie ay wala raw nakita yung mga tanod. Wala rin daw nabalitang krimen na may pinatay o sinaktan gamit ang martilyo.
Magandang gabi po, Sir Neb. Sana po ay mapansin nyo itong kwento ko. Nangyari po ang kababalagang ito sa amin ng anak kong si Scott noong nakatira pa kami sa Pangasinan. 2010 yon at 4 years old pa lang si Scott noon. Sana po ay ma-narrate sa inyong channel. Kamamatay lang noon ng lola maming ni Scott. Bale, nanay ko po yun. Isang araw pa lang ang lumilipas at hindi ko pa pinapaalam sa bata ang nangyari. Paborito kasi siyang apo ng kanyang lola maming at alam kong mahal na mahal din ng anak ko ang kanyang lola. Ayaw ko po kasing malungkot yung anak ko at hindi ko pa alam that time kung paano kong ikukwento sa kanya ang konsepto ng kamatayan. Ang alam lang kasi noon ng anak ko ay pupunta sa langit ang mga namamatay, mapahayop man yan o tao. Pinaliwanag ko ito noon sa kanya nung mamatay yung kaisa-isa naming alagang aso na si Pulgas. Akala ko noong una ay naintindihan niya. Pero naawa lang ako sa anak ko dahil buong araw siyang nag-abang sa harap ng pintuan namin. Nung tanungin ko noon ang dahilan ay sinabi lang ng anak ko na hinihintay niya raw na umuwi si Pulgas. Namimiss na raw niya kasi ito. Bakit daw ang tagal-tagal sa langit? Natapos lang yung topic na yon nang makatulog si Scott dahil na rin sa kapaguran. Noong gabing mamatay ang nanay ko, napansin ko agad na may kakaiba sa anak ko. Para bang ang saya-saya niya. Kumakain siya ng gulay. Bagay na ginagawa lang niya kapag nasa bahay ng lola niya. May mga pagkakataon din na nahuhuli ko si Scott na nagsasalitang mag-isa sa loob ng kwarto niya. Madalas yon bago matulog at bago ko katukin para mag-almusal sa umaga. Akala ko noong una ay naglalaro lang ng toys niya. Alam niyo naman yung mga bata, malalakas ang imagination. Pero nung ikalawang araw ay naririnig ko nang humahalakhak si Scott sa loob ng kwarto niya. Kapag pinapasok ko naman ay wala akong nakikitang tao. Minsan tinanong ko si Scott kung sino yung kinakausap niya. Ang sagot lang ng anak ko ay si Lola. Kapag tinatanong ko naman kung nasaan siya, ay tumatahimik na yung anak ko, kaya hindi ko na sinusundan yung tanong. Wala namang takot na mababakas sa mukha ni Scott, pero nung sabihin niyang ang nanay ko ang kausap niya, ay kinilabutan ako at nalungkot at the same time. Naisip ko dinalaw kaya ni nanay ang kanyang apo para magpaalam, para ikwento na ang mga pumupunta sa langit ay hindi na muling bumabalik. Sa ika-4 na araw ay sobra akong binalot ng kilabot at lungkot. Bago ko kasi patulugin si Scott at nang isarado ko na yung pinto ay narinig kong may kausap siya. Malakas ang boses nung kinakausap niya kumpara noong mga nakaraang araw na hindi ko maintindihan ang naririnig ko. Dinikit ko yung tenga ko sa pinto. Pinakinggan ko kung sino ang kausap ni Scott. Hindi naman sa nagiging chismosa akong nanay, Sir Neb, pero gusto ko kasing makumpirma kung sino o ano ba talaga yung kausap ng anak ko. Mamaya kasi demonyo yun at minamanipula na pala yung anak ko. Habang nakadikit yung tenga ko sa pinto at pinapakinggan yung mga boses sa loob ng kwarto ni Scott, ay hindi ko na napigilang maluha. Umiiyak ako noon at kinikilabutan habang inaalala yung boses ng nanay ko nang huli ko siyang makausap sa telepono. Yung kausap ni Scott ay ang lola niya. Siguradong sigurado na ako. May mga pinapayo ang nanay ko sa kanyang apo, pero iilan lang ang naaalala ko sa sinabi ni mama, na maging mabuting anak daw si Scott. Mag-aral ng mabuti, wag daw mag-alala ang anak ko dahil pupunta na siya sa langit. Ang nanay ko na rin ang nagsabi kay Scott na hindi na nga raw siya babalik. Nung buksan ko yung pinto sa pag-asang makikita ko yung kaluluwa ng nanay ko, ay yung umiiyak na mukha ni Scott lang ang nakita ko. Lumakas ng lumakas yung iyak niya habang sinasabing puntahan namin yung lola niya. Kinaumagahan, Sir Neb, ay nagpunta na kami sa burol ng nanay ko
Ang bala ko kasi talaga noon ay ako lang ang pupunta. Inaantay ko lang yung kinausap ko na magbabantay dapat kay Scott. Pero ayun nga, ang nangyari ay dalawa na kaming pumunta. Nagtanong agad yung anak ko kung bakit nasa loob daw ng kahon yung lola niya. Sinagot ko naman at sinabing kailangan na kasi niyang magpahinga. Ginamit ko yung salitang patay na si lola. Yun ang unang beses kong pinaintindi sa anak ko na may hangganan ang lahat ng buhay sa mundo. Itong kwentong shinare ko dito sa Pinoy Creepypasta ay hindi po sa akin. Sa tropa ko talaga ito, Sir Neb. Natawagin na lang nating Eugene. Maagang nakabuntis si Eugene. Batang ama kumbaga. Noong pinagdadala ng asawa niya yung kanilang kaisa-isang anak na si Ethan, ay dumalas ang pag-aaway nila. Ayaw kasing panagutan ni Eugene yung dinadala ng asawa niya sa kadahilan ng niloko siya nito bago niya nalamang buntis pala ang misis niya. Malay niya raw bang sa kanya talaga ang dinadala ng asawa. Pero mapilit daw talaga yung asawa ni Eugene, kaya naman inako na rin niya yung bata. Nung ipanganak nga ay hindi niya raw kamuka. Mukha raw unggoy, kaya hindi maalis sa isip niya yung pagdududa. Bali ang nangyari po talaga ay napilitan lang si Eugene na akuin yung anak na hindi niya sigurado kung kanya ba talaga. Natatakot din daw kasi si Eugene na baka ipapatay siya ng tatay ng kinakasama niyang retiradong pulis. Normal naman nilang napalaki yung bata. Nahilig sa cartoons at paglalaro. Pero nung mangupahan sila sa isang murang paupahang bahay sa Pasay, ay bigla raw tumamlay yung anak nila. Yung dating masayahing bata daw ay parang nawalan ng enerhiya. Dumalas pa raw ang pagkakaroon nito ng lagnat. Isang gabi nga ay kinumbulsyon yung bata. Sinugod nila sa ospital. Mabuti at naagapan. Gumaling yung bata pero hindi na raw bumalik yung anak na kilala ni Eugene. Yung anak daw kasi nila ay biglang hindi na naging palalabas ng bahay. Hindi na rin nanonood ng cartoons at lagi pang nire-request na manood ng mga nakakatakot na palabas. Sa isang batang 5 years old talaga namang katakot-takot daw yung ganoong mga kilos. Sinubukan daw ni Eugene na sanayin ulit yung anak sa paglalaro sa labas at panonood ng cartoons. Pero kahit anong pilit daw niya ay hindi na niya nabago yung bata. Mas lalo raw silang natakot na mag-asawa sa bata dahil kung ano-anong prank na raw ang ginagawa nito sa kanila. Naroon daw na maglagay ito ng thumbtack sa kanilang mga upuan, sa sofa at sa unan. Ginugupit din daw ng bata yung mga buhok nilang mag-asawa kapag natutulog sila. At ang isa pa sa talaga namang nagpatindig ng balahibo kay Eugene ay nang minsang maalimpungatan daw siya isang madaling araw at makitang nasa paanan ng kama ang anak nila. Matalim daw ang titig ni Ethan. May hawak daw na kutsilyo yung bata. Akmang sasaksakin na daw nung anak niya yung paa ng nanay nito nung sumigaw si Eugene. Naging dahilan yon ng paghinto ng bata at ng pagkakagising ng asawa niya. Natural pinagalitan nila si Ethan. Pinalo pa nga ng pinalo ng nanay. Pero si Eugene ay hindi niya pinagbuhatan ng kamay yung bata dahil laki na raw siya sa pang-aabuso at hanggat maaari ay ayaw niya raw nakakakita ng batang binubugbog. Sa pamamalo ng nanay doon sa bata ay napag-alaman nilang mag-asawa na ang ginagawa ng bata ay hindi niya sariling kagustuhan. May nag-uutos lang. Mga utos na hindi daw siguro naiisip ng Ethan na maaaring ikapahamak ng mga magulang niya. Utos lang daw sa kanya lahat, pati ang pagtigil sa panonood ng cartoons at pakikipaglaro sa mga bata. Nung tanungin daw ni Eugene kung sino ang nag-uutos, ay para raw siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig sa narinig na sagot ng anak. Para daw siyang tinakasan ng mga buhok sa ulo at balahibo sa katawan.
Iyon pong maitim na lalaki dito sa bahay. Sabi pa raw ni Ethan. Nagagalit siya kapag hindi sinusunod yung mga utos niya. Sabi nga niya, kapag hindi ko raw ginawa, ay papatayin niya raw kayo ni Mama. Naghakot sila ng mga gamit sa mismong araw ding yun. Naghanap daw sila Eugene ng kilalang albularyo at ang sabi ng nakuhang albularyo ay inuutusan daw yung bata ng demonyo. Maaaring naninirahan daw yung demonyo sa inupahan nilang bahay. At dahil bata pa si Ethan, ay maaaring yun daw ang dahilan kung bakit madali siyang napapasunod ng demonyo. Sa Makati sila nakahanap ng panibagong titirhan noon. Hindi naman sila sinundan ng demonyo. Si Ethan walang maalala sa mga prank na ginawa niya sa mga magulang niya. Nakikipaglaro na uli siya sa mga bata. Nanonood na ulit ng cartoons. At si Eugene, makalipas ang ilang taon, ay tinanggap na rin si Ethan. Hindi niya na maikaila na siya yung tatay, Sir Neb. Para kasi silang pinagbiyak na bunga ng mangga.